And ito naman guys, no, maaring merong kailangan kayong pagdesisyonan pagdating sa kaperahan mga kapiksi, pwedeng sa trabaho. Magkakaroon kasi ng positive change ito guys, no? Pagdating sa source of income mo mga kapiksi, no, para merong magkakaroon ng magandang pagbabago and maaari magkaroon ng chance para mas lalong umundad yung pamumuhay mo. So, pagdating sa pagdedesisyon guys, pagdating sa kaperahan, no, timbangin nyo muna mabuti mga kapiksi kung ano yung mga pros and cons guys, okay? Hello guys, hello Aquarius, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is full moon kapalaran guys, para ngayong July to August para sa Aquarius, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. Yung ating full moon guys ngayong July ay sa July 10 mga kapiksi, tapos yung next na full moon naman natin ay sa August 9 guys. So ang reading na to ay para sa period na yan, and ang pamagat ng ating full moon guys ay back moon mga kapiksi. So unahin natin tong moon message para sa inyo guys, no? You and your loved ones are safe. You are safe and protected mga kapiksi, no? Bawat isa sa atin, palagi ko nga sinasabi sa inyo, bawat isa sa atin ay may mga gabay mga kapiksi, no? And yeah, spirit guides, gabay. And ang role nila sa buhay natin is, una, gabayan tayo. Pangalawa, protektahan tayo mga kapiksi. Excuse me. And pangatlo guys is tulungan tayo sa mga panahon ng ating mga pangangailangan. So, hindi natin kailangan mag-worry guys, kasi palagi tayong may kakampi, palagi may tutulong sa atin, and palagi may mga gumagabay sa atin, and pinoprotektahan tayo all the time guys. Pero syempre, kailangan nagdadasal kayo guys, and kailangan pinoprotektahan nyo rin yung sarili nyo mga kapiksi, okay? Attune to the moon guys, make sure you put family first, no? Kailangan priority natin mga kapiksi palagi yung family natin guys, no? Kahit na sabihin natin na kasi merong instance na merong ibang pamilya na medyo magulo, nagkakatumpuhan or nag-aaway-away, pero kahit ganun mga kapiksi, kadugo natin yan, no? Guys, kaya dapat pinaprioritize natin and inaalagaan natin yung pagkakaroon ng harmonious na relationship sa kanila mga kapiksi, okay? Additional meanings for this card guys, let someone get a bit closer to you. So baka merong gustong maging ka-close mo, or gusto maging kaibigan mo, or baka merong kang bagong kakilala, ganyan, diba? So okay lang na maging close kayo mga kapiksi. Excuse me. It's time to review your goals. Have they changed? Guys, ito official, no? Dahil tayo ay July na, official na nasa third quarter na tayo ng 2025 and second half naman ng 2025. So, na-review nyo na ba yung mga goals nyo? May mga na-achieve na ba kayo mga kapiksi? And meron pa bang in progress? Kung hindi nyo pa na-achieve, may mga dahilan ba? Hindi ba nag-work yung mga plano nyo, mga strategy nyo, or tinatamad lang talaga kayo guys? So, malalaman nyo yan mga kapiksi, no? So, i-assess nyo na guys yung mga goals nyo, kung bakit hindi nyo pa sila na-achieve mga kapiksi. Meditation will help you banish your insecurities guys, no? Meditation kasi kapag ka nagme-meditate kayo guys, kumakalma yung isip nyo. And of course, self-love mga kapiksi. Self-love talaga yung makakapag-banish, makakapagpawala ng insecurities nyo sa buhay. Kung maganda yung self-love, kung may self-love kayo and maganda yung self-concept nyo mga kapiksi, you will feel confident and mawawala yung mga insecurities nyo, okay? And spending time near water will bring you peace and answers. So yung mga tubig guys, meron yung mga cleansing, natural cleansing properties. So pasensya na kayo guys, nahihikab ako kasi bad weather ngayon. Kanina pa ako gising, pero nakakaantok kasi yung panahon pasensya na. So yeah,
may mga natural cleansing properties yung mga bodies of water, guys. So, pwede kayo mag-cleanse, maligo kayo mga kapiksi para kumalma kayo, ma-cleanse, ma-detoxify, and ma-recharge din. Guys, okay? Alright, so yan yung mga messages for you, Aquarius. Comment down below, guys, if feeling nyo naka-resonate kayo dyan. Hanapin natin yung energy ng full moon at saka Aquarius, guys. Panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixitarot@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course, guys, naka-flash sa screen nyo. Una, meron tayong paano mag-manifest ng abundance video course. Meron din tayong paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship. And meron din tayong paano pabalikin si ex, revise, breakup. So sa mga interesado, guys, mag-send lang kayo ng email sa pinoypixitarot@gmail.com. So, Aquarius, guys, kayo ay represent ng King of Swords. Ito yung ating moon energy, mga kapiksi. Latag natin yung spread nyo. By the way, guys, sa mga gustong matuto mag-manifest, na sa mga gustong matuto ng manifestation, pwede kayong mag-join sa ating exclusive membership program, no? May mga videos tayo dyan regarding manifestation using the power of your subconscious mind and law of attraction. So, ito, guys, this is both negative and positive. Merong mga negative dito, guys, no? Kasi unahin natin yung negative, guys, ha? Meron dito presence ng fire sign, Aries, Leo, Sagittarius, at saka water sign, Cancer, Pisces, Scorpio. So, for some of you, maaring may ganyan kayo sa inyong natal chart, or you may be dealing with other signs na may ganyan sa kanilang natal chart. Pero dito, guys, nakikita natin na medyo nagkakaroon ng konting gulo, konting away. Mga kapiksi, no? Nagkakaroon kayo ng conflict with another person or other people sa buhay nyo. Kahit sino ito, mga kapiksi, pwedeng karelasyon nyo, kung meron kayong partner or specific person, o kaya naman mga kaibigan, mga kamag-anak, kapamilya, ganyan. Na parang nag-aaway-away kayo, mga kapiksi, dahil merong ano dito, guys, trust issue, no? Trust issue, ibig sabihin, broken trust, nawala yung tiwala, nasira yung tiwala, ganyan. Pwedeng pinagkatiwalaan nyo, tapos niloko kayo, mga ganon. At saka yung iba sa nyo, parang masyadong feeling nyo, pabigat. Yung iba sa nyo, no, feeling nyo, merong pabigat sa buhay nyo, feeling nyo, parang masyadong burdensome, parang mahirap na hirap kayong pakisamahan itong tao na to, or itong mga tao na to, mga kapiksi, no. So, syempre naman, guys, kayo lang yung makaka-resolve nitong mga problema na ito. Kailangan magkaroon ng forgiveness and acceptance dito, guys, and kailangan magkaroon ng maayos na communication para resolve kayo, mga kapiksi. Kasi kapag kakausapin nyo sila tapos mainit ulo nyo, wala talaga ma-resolve, guys, no? Kailangan kapag nakikipag-usap kayo, palaging kalmado, diba? Logical, mga kapiksi, huwag masyadong emotional para talagang na-fix nyo yung mga relationship problems nyo, hindi lang sa romantic, no? Even sa mga non-romantic na relationship, mga kapiksi. Okay? So, I hope you can fix this, guys. Pero maayos din ito, guys, kasi nakikita natin na maghihilom din itong mga sugat na to, mga kapiksi, no? So, yung iba sa inyo, guys, medyo may mga emotional pain dahil nga dito sa mga conflict na to, guys, no? So, kailangan yung mag-focus sa sarili nyo, healing, ganyan. Yung healing, guys, parang mapupunta lang kayo sa stage ng healing, guys, kapag nagkaroon kayo ng acceptance, okay? Kasi kapag dinideny nyo, kapag hindi nyo tinatanggap, hindi mag-start yung healing process nyo, guys. Kumbaga parang tinatakbuhan nyo lang. Pero kapag tinanggap nyo, in-accept nyo na, okay, nangyari na to, tapos na to, tinatanggap ko na, okay, dun na mag-start yung healing process nyo, mga kapiksi. So, importante talaga yung acceptance, guys, okay? Alright. On the good side naman, mga kapiksi, so,
yun nga yung sinabi ko, yung healing. For some of you guys, this is more on love relationship na maaaring merong pumasok na bagong partner o specific person. Itong person na to guys, medyo agresibo itong person na to. Kumbaga, hindi naman sa agresibo na manyakis. Pero yung tipong very open siya sa pag-confess niya, very open siya sa kanyang feelings, and kumbaga hindi torpe, ganyan. So pwedeng mas bata din, this person may be younger than you din, mga kapiksi, at saka papakiligin ka talaga nitong person na to guys, okay? And for some of you guys, parang may mga unexpected help din na maaari kayong matanggap or ma-experience guys ngayong buwan ng July. So depende sa inyo guys kung anong klaseng tulong yung kinakailangan nyo, pero wag nyong pahindian, no? Wag nyong tanggihan yung mga tulong, mga kapiksi. So what else guys, eto medyo mag-ingat kayo guys, kasi so eto guys, feeling ko itong maaari kayong nagkakaroon ng trust issues, mga kapiksi, dahil naloko kayo or maluloko kayo, mga kapiksi. So maaaring ito rin yung dahilan ng mga pag-aaway, no? Kasi nga diba sabi ko sa inyo kanina na parang medyo may matinding awayan na magaganap. So itong away na to guys, maaring panluloko yung punot dulo nito, pagsisinungaling, betrayal, backstab, ganyan. So medyo mag-ingat na lang kayo, mga kapiksi, no? Especially kung minsan hindi rin naman natin masabi, no, kung sino pa yung pinagkakatiwalaan natin, sila pa nanloloko sa atin. But don't let your guards down, mga kapiksi, okay? And ito naman guys, no, maaring merong kailangan kayong pagdesisyonan pagdating sa kaperahan, mga kapiksi, pwedeng sa trabaho. Magkakaroon kasi ng positive change ito guys, no? Pagdating sa source of income mo, mga kapiksi, no, para merong magkakaroon ng magandang pagbabago, and maaari magkaroon ng chance para mas lalong umunlad yung pamumuhay mo. So pagdating sa pagdedesisyon guys, pagdating sa kaperahan, no, timbangin nyo munang mabuti, mga kapiksi, kung ano yung mga pros and cons guys, okay? Timbangin nyo yung mga pros and cons ng mga pagdedesisyon nyo, yung mga benefits and disadvantage, ganyan, para to ensure na maging favorable or maging maganda palagi yung outcome para sa inyo, okay? Alright, so ito guys, i-mind nyo na tong mga positive changes na to, itong mga good opportunities na to, mga kapiksi, pagdating sa kaperahan, trabaho, itong healing na to guys, no, tsaka itong love confession, yung sinabi ko kanina, yan, i-mind nyo na sa comment section. And bunot lang tayo ng isang card pa guys, para sa inyong additional na mensahe. So close up natin guys. Harap ko sa akin kasi nahirapan ako magbasa. Keep moving forward even if you are unsure of your next step or where it may take you. Trust that you are walking the path you are meant to walk. Remember, we are walking it with you. Trust yourself more. Pag sinabing we are walking it with you, ito yung mga spirit guides nyo, mga kapiksi, no? Always remember guys, diba? Sabi nga dito kanina sa message, you and your loved ones are safe and protected. Hindi lang kayo safe and protected, kayo ay ginagabayan din. You're always divinely guided, mga kapiksi. So just keep on moving forward guys. Hindi mo kayo papabayaan ng yung mga spirit guides, hindi kayo papabayaan ni Divine Universe, mga kapiksi. So just keep on moving forward guys, okay? Alright, so comment down below guys if feeling nyo naka-resonate kayo, and lahat na magaganda dito guys, i-mind nyo na sa comment section. For more tarot readings, ito yung playlist nyo. Ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Thank you for liking, sharing, and subscribing, mga kapiksi. See you next time. I love you all. Have a nice day. Bye bye.